You're through? You're through already? Okay, who is next? Justice Henry? Oh, Justice, okay. Justice Lopez? Yes. Thank you very much, Chief. Congressman Lagman, please. Just, Good afternoon, Your Honor. just a few questions, Congressman. Pwede ko ba hong Tagalogin na lang? Yes, Your Honor. Ito'y itinatanong sa akin nung pang nag-umpisa tayo ng oral arguments. Ang sabi nila, bakit si Congressman Lagman dumudulog sa Supreme Court, nasa Korte Suprema, samantalang ang batas na kanilang pinapawalang bisa ay kanilang ipinasa, pinagbotohan, nagdebatehan, at ang mayorya ay nanalo upang ipasa ang batas. Ngayon po, ang tanong ng ating mga kababayan, bakit ngayon nandirito si Congressman Lagman upang ipawalang bisa ang ating batas na kanilang pinagbotohan? Unang-una po, kahit na pinasa ng mayoriya ang batas nito, ay hindi gusto sabihin na ito ay walang kakulangan at hindi ito labag sa saligang batas. Sapagkat yung mayoriya ay hindi tama all the time. At ako naman po, bilang isang independent opposition, ay noon pa ay hindi sang-ayon sa batas na to. At ako po ay nagbigay ng aking reservation na mag-i-interpellate doon sa mga sponsors. Ang sabi sa akin, pangatlo ako sa listahan. Ngunit natapos na lang po ang botohan, ay hindi po ako tinawag. Kaya nung ako ay nagboto ng negative vote, sinabi ko sa liderato ng mababang kapulungan, bakit explain ninyo bakit ako hindi yung tinawag? Sapagkat ako ay hindi sang-ayon sa panukalang batas na ito. At gusto ko pong sabihin, Mr. Justice, na itong bill ng mababang kapulungan ay pinalitan, ginawang copycat ng bill sa Senado. Kaya ang nangyari po, wala nang tinatawag na bicameral conference committee sapagkat wala nang pagkakaiba yung Senado at yung version ng mababang kapulungan. Ano po, ako palagay ko na lang ang huling nasa Kongreso na miyembro ng bicameral conference committee nang sinabatas itong Human Security Act. Bakit po marami dyan na safety provisions, talagang protektado ang civil liberties sapagkat doon po nagkameron ng bicameral conference committee at marami po kami dyan na ginawang amendments upang makasama sa Human Security Act so that we can protect the people's right. Salamat po, mahal na Congressman. Pero meron po naman kayong internal rules para suriin kung mayroong mga paglabag sa inyong mga internal rules, ay meron ding mekanismo upang ito ituwid. At pangalawa po, nandito po kayo sa aming hukuman upang balangkasin ang constitutionality ng ating terorismo batas. Hindi po kayo nandito upang questionin yung paglabag ng Kongreso sa inyong rules of procedure. Kaya po, ang tinatanong ng ating kababayan, hindi po ba labag sa konstitusyon na kayo
ay nagsubmite ng inyong mga proposal, kayo ay nagbotohan, hindi po ba labag sa separation of powers na kami ngayon ay dumudulog sa inyo at ngayon there is an extension of your objection to the law before us. Marami na pong kaso na nanggaling sa Korte Suprema na ang mga legislators ay binigyan ng personality para nga mag-file ng petition dito sa Supreme Court laban sa mga batas na sinasabi nila ay unconstitutional. Yan po ay karapatan ng isang legislador. Ito po ay susog lamang sa bagong power ng Supreme Court dun sa judicial review. Na nakasaad doon Sandali na lang pwedeng... po, Congressman. Kasi po, kayo na po ay yung mayorya po ang nanalo. Sa ating konstitusyon, majority rules. Ngayon, nandirito po tayo upang balangkasin ulit ang batas na inyong pinasa. So, hindi po maintindihan yon ng ating mga kababayan. Na meron po tayong mga kaso at pinag-aralan ko at nakita ko na ang mga kaso na yon, what is involved is your participation. It is not the constitutionality or validity of the law which is the subject matter of the case brought before us by the legislators. Alam mo po, Mr. Justice, kung kayo po ay nasa mababang kapulungan ngayon, maintindihan po ninyo kung gaano kagarapal ang supermajority at hindi na nabibigyan ng boses ang minority. Kaya po kami po dumudulog dito sa Korte Suprema parang ayusin ang sistemang yan at upang i-invoke an expanded judicial power of review ng Korte Suprema. Kasi po narinig ko si Professor Molo binabanggit yung Baker versus Carr. Baka naman itong mga sinasabi ninyo political issue na, purely political issue which the court cannot address. Hindi po. Hindi po. Okay po, salamat po. I already mentioned my point. Pumunta na po tayo sa susunod. Na meron po lang gustong sabihin. Sige po. Hindi po political issue ang aming dinudulong dito sa Korte Suprema. Ito ay constitutional issue. Ito po ay paglabag sa ating saligang batas, particularly the constitutional rights provided for under the Bill of Rights. Hindi ito political, ito po ay justiciable and judicial. Okay, salamat po. At sana maunawaan ng ating kababayan ang dahilan bakit kayo ngayon ay nandirito. Pangalawa na lang po, and last point po ito. At the time you address this court, I heard you said that these constitutional rights are inflexible. Natandaan ko po yung word inflexible. Hindi ko po maalaala kung yun ang katagang sinabi ko. Yan po, Inflexible. sinulat ko po, inflexible. Baka po that will be reading out of context. Ang karapatan ng mga ito, ng mga tao, fundamental, which is constitutional in character, are inflexible. Hindi ko po yata sinabi yan. Sapagkat alam ko po na ang mga karapatan nito ay hindi absolute. Okay. Ay pwede po ito bigyan ng reasonable limitation dun sa valid exercise of police power ng Estado. Okay. So I will follow that point, Congressman. Since these rights that are restricted by the ATL, anti-terrorism law, are flexible, meaning under one circumstance, it is not valid, but under another circumstance, it is valid. Tama po? Opo.
Depende sa sitwasyon Depende sa sitwasyon. at depende sa provision ng At batas. depende sa provision na batas. Kayo dumudulong dito at sinasabi ninyo na ito ay hindi dapat mangyari dahil ang sitwasyon ay ganito. Tama po? Opo. Opo. Ang Solicitor General of the State is also here saying that there is no violation because of a certain proposition or circumstance to validate that right which is restricted. Tama po? Opo. Magkasulungat po kayo, ang solicitor at kayo mga petitioner, magkasalungat depende sa sitwasyon or circumstances. Tama po? Opo. If that is so, meron po ba tayong issue about real controversy kung ito sinasabi nyo at ito ang sinasabi nila at wala pong real issue that will dispose the case and there is no person that is prejudiced, meron po ba tayong tinatawag na controversy as well as your standing before this court? Doon po sa extended Kasi po, yun po, hypothetical ho lahat tayo. Hypothetical. Lahat tayo rito nagha-hypothetical eh. kung pwede po tapusin ko lang yung sagot ko, Mr. Justice. Kasi hanggang doon na lang po ako eh. Hanggang doon na lang ako. Yun lang. Eh, kasi naintindihan ko na, hypothetical on your part, hypothetical on the part of the respondents, proposition that will validate the violation, proposition that will also respect the Constitution sa inyo against the So nagkakabanggahan ang different proposition or hypothesis. And what I am saying now is, if that is the case, wala tayong controversy. Meron po tayong controversy sapagkat nga salungat yung posisyon ng petitioner. Exactly po. At salungat dun sa... Salungat din sila. Opo. Kaya po may Dahil controversy. Sa isang banda, ganito. Sa kaliwang banda, ganito naman. Nasaan ang controversy? Ang controversy po dun sa salungat na posisyon ng dalawang panig. Kaya po mayroong Korte Suprema na ang Korte Suprema ang mag-resolve ng contending positions na to. Pursuant to its expanded power of judicial review. Maraming salamat po. Salamat po kay galang-galang na congressman. At tayo po ay nagkaliwanagan. Excuse me, can I just ask one question kay Congressman Lagman because of his explanation about you just adopted the resolution of the Senate? Can the lower house and the upper house agree that the bill will no longer go to a BICAM to a BICAM? So is there a rule? Is there a rule where the BICAM can be excused? Yes, Your Honor. Yeah. That is possible. That is allowed. That is possible, Your Honor. But we should look at the motive why Yeah, both but, houses yes, decided to have I'm copycat just bills. asking you the procedure because there may be a misconception that because according to you, the lower house just adopted without any deliberations, without any debate in the lower house. Meron pong ano. Yeah, Ganito po ang history. in this particular case or under your rule, if the lower house adopts in toto the Senate version, the version of the upper house, then it will no longer go to a BICAM because there's nothing more to debate in the BICAM because the lower house adopted in toto the version of the upper house. And this is what happened to this. Yes, Your Honor, Yeah. because And that has been done many times. this has been done Yeah, even in the so I passage think- of the abolition of death penalty. This has been done. Yeah, this has been done. So But we should look into the process why it was done. that's another thing. I'm just asking you about the procedure. Yes, That Your if BICAM can be waived. And one of the instances is when the lower house adopts in toto the Senate version. So they do no longer go to a BICAM because there's nothing more to tackle in the BICAM because the lower house adopted in toto the version of the Senate. Yes, Your Honor. Thank There you. was a malevolent motive Yeah. in copying the version of Yeah, the Senate. thank you very much, Congressman. Thank you.